amahan, sa akong mga sa igsoon, sa atong Ginoo. Salamat po. Alam nyo, pambihira kayo, no? Grabe kayo. Kasi po, kagabi pa ho, hanggang ngayon, nakikita ko na sa kainitan ng panahon, ganun din po kayo kainit magbigay sa Panginoon. No? At sasamantalahin ko lang po ngayon itong pagkakataon na ito upang kagabi po I was so touched and I was so moved when I saw you giving to the General Blessed building. Naiyak po ako sapagkat naalala ko po yung Macedonian Church sa 2 Korinto, sabi doon, yung Macedonia, out of their extreme poverty comes overflowing generosity. Pero alam niyo po mga kapatid, salamat po sa inyo sapagkat alam ko po na hindi naman ho tayo ganoong kaluwag, pero ganun pa man, tayo po'y nagpasya sa ating puso. Ako po'y halos 20 taon na sa Church of God Dasma. Way back nung ang COG Dasma po ay kakalug-kalug pa lamang, mga 100 mahigit, kulang 200. At nakita ko po yung worst, but I've seen the best. Actually, 5 taon na po, simula ngayon, 5 years ago, nung tinayo po yung COG Jabez. Bukod po sa pagiging assistant ko kay Pastor Anthony ng COG Dasma, ako po ngayon ay nagpapastor sa COG Jabez. At ang Jabez po ay halos bumibilang ng 1,200 bawat Sunday. Sabi po ng mga taga-Maine, sabi po nila, ang COG Jabez daw ay simbahan ng mga mayayaman. Sabi ko, I don't think so. Sapagkat ang COG Jabez po, nakita ko po yung buhay ng mga tao na sila po'y umangat. Maybe it will be well-defined if I would say ang COG Jabez na siyang aking pinapastoran ngayon ay simbahan ng mga bukas palad. At habang sila po'y bumubukas ang kanilang palad, lalong nagkakalaman sapagkat upang sila'y makapagbukas palad din sa iba. Kaya po nung binukas niyo po yung palad ninyo kagabi, sabi ko, grabe. At alam ko po, kung ano man yung nangyari doon sa mga, nakita ko po yung mga hikahos na umangat sa kanilang buhay. Nakita ko po yung mga gipit sa pangangailangan, pero sila po ay, sabi ko po kasi, we have to teach our people to give because that will benefit them as well. Kaya po nung yung Jabez ay nagpapatayo po yung Genbless, I challenge the people of Jabez, more than 1,000 people, I challenge them to return the favor sapagkat ang COG Jabez po ay pinatayo ng COG Dasma. Mula po sa finances na galing sa COG Maine, pinatayo niya ang Jabez at ang Jabez po ngayon ay eto na ngayon po siya. Sabi ko, now's the time of returning the favor. Kaya po, pagdating sa Genbless, sila po'y willing to give beyond their means sometimes, but I saw them blessed by God. At alam ko po, hindi naman din po malayo na, at posibleng-posible, na sa inyo pong ginawa kagabi, I believe and I pray, and that is by faith, with all conviction in my heart that God will return the favor to you 100-fold. Thank you po sa inyong lahat. Daghang salamat sa aming mga igsoon sa Mindanao. Palakpakan naman natin ang Panginoon. I claim that God will bless you. Ngayon, ang akin pong ginagamit ngayon ay, ito po'y regalo lang ng isang member. Hindi ko po balak bumili ng iPad. Pero may nagbigay sa akin. Ngayon, kaya ko po sinasabi yung iPad kasi alam nyo ba yung istorya ng iPad? Meron pong isang bata, si Steve Jobs. Siya po ay, ang ama niya po'y Muslim, ang ina niya po'y prostitute. At nung siya po'y pinanganak, siya po'y itinapon.
ng kanyang nanay. Pinamigay. At nung siya po'y pinamigay, siya po'y naglaboy-laboy, hanggang siya po ay inampon ng isang mag-asawang Jobs na walang anak. Kaya po naging Steve Jobs ang apelido niya po'y Jobs. At mula po doon, siya po'y sa kanyang angking galing, siya po ay, to cut the long story short, siya po ang gumawa nitong design ng Apple, actually. At sabi niya nga po, sa kanyang pag-a-apply, meron siyang in-applyan na 2 malaking company. Nung siya po ay, siya po ay medyo adult na, nag-apply po siya sa malaking company sa Amerika, pero sabi po sa kanya, aanin namin yung iniaalok mo, samantalang hindi ka nga nakapag-aral Hindi ka nga nakatapos ng kolehiyo, hindi po siya nakatapos. But nevertheless, pinagpatuloy niya po yung Apple, at ngayon po kaya meron tayong ginagamit na iPad. Sabi niya po ganito, and I quote, sabi niya ganito, because the people who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. Sabi niya dyan, minsan ang tingin po ng mga tao sa isang katulad niya ay maluwag ang tornilyo. Crazy. They thought that he is crazy. He was offering his invention, and yet big people thought that he was crazy. But tingnan niyo po ngayon ang nangyari. Sinong dadaig ngayon sa mga computer na kanyang inimbento? Wala na po siya, hindi ko po alam kung naging Christian siya, but nevertheless, iniwanan niya ang isang legasiyang nagsimula siya sa wala, siya po'y inapi, tinapon, ngunit siya po'y nagpatuloy at hindi umatras. Nakikinabang tayo ngayon ng kanyang iniwanan. Sabi po ng isang napakalaking businessman sa Amerika ay ganito, I like thinking big. If you're going to be thinking anything, you might as well think big. Donald Trump. Si Donald Trump po, he has many women, he has many properties, he is well known, and yet, he can, with all confidence, will say these words, I like thinking big. Katunayan sabi niya, walang naitayo ng mga malalaking mga accomplishment ng, ito po yung sabi niya actually, yung sumunod na slide says, without passion, you don't have energy. Without energy, you have nothing. Nothing great in the world has been accomplished without passion. At his age today is doing very well, is so wealthy, but I doubt if he has God in his life. But, sabi ko, ang ganda sana nung prinsipyo na yon. Kung mamamana natin yon, ang ganda nun. Nothing great in the world has been accomplished without passion. Mahirap tayong lumago pag wala tayong passion. Sabi niya, ganito, isa pa sabi niya, get going, move forward, aim high, plan a take-off. Don't just sit on the runway and hope someone will come along and push the airplane. Huwag mong hintayin na itutulak yung aeroplano. Hindi mangyayari yun. Sabi niya, baguhin mo yung ugali mo at lumipad ka. At tinitiyak ko sa iyo, paglipad mo, mai-enjoy mo yun doon sa itaas. Ang ganda naman. Hindi po Christian yan, babaero yan. Sa sobrang yaman niya, pwede kang bilhin. Bibili niya ang isang building o isang hotel, kaya niya. Napaiikot niya ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang talino at pera. I wish that we as God's people could be the same.
So today, yes, the first night, we talk about living the glory of the Word. Yesterday, I talked about living the power of the Word. That is about war and dependence on God's Word. And today, we will be dealing with fear and trusting God to work things for our good. We will be dealing with our fears. Let me bring you to Numbers 14, verse 1 up to 4. That night, verse 1, all the people of the community raised their voices and wept aloud. And all the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, ito po ang statement nila, kung pwede lang, sana, kung pwede lang mamatay na tayo dito. Nasambit nyo na ba yun? Mabuti pa, mamatay na lang. Kaysa makapag-asawa ka ng isang Judas, Barabas, Hestas. Parang, all of a sudden you realize that you don't have no choice, but you were trapped in a situation. You were trapped in a particular disease or need. And you're saying, parang si Elijah, ba't hindi pa ako mamatay? Sa sobrang desperado, ito pong mga taong to, sana namatay na lang kami o sa disyertong ito. And verse 3, why is the Lord bringing us to this land? Only to let us fall by the sword. Or our wives and children will be taken as plunder, parang bihag. No, wouldn't it be better for us to go back? Balik na lang. Alam ko, maraming beses nyo na na-preach yan. Dating gawi. Kasi nasukol. Halo-halo na ho yung kanilang feeling, pero ito ho yung kanilang response. Ba't di na lang tayo bumalik? Verse 4, and they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Now they have a conclusion. Let's go back to Egypt. And the title of this sermon is, Don't Turn Back. Don't turn back. Let's pray. Father, today, aming mahal na banal na Espiritu, kailangan ka naming lubha dito. Sapagkat itong pangyayari na ito'y nangyayari na ngayon sa aming henerasyon. Panginoon, ituon mo po ang iyong paningin sa bawat kapatid kong inabot na ng panghihina. Ang araw na ito'y reunion ng lahat ng mga kapwa-kawal ko kay Kristo, magigiting at mga nagupo na ng kalaban. Pero hindi kami susuko, Panginoon, sapagkat alam namin ang aming tinatahak. Kilala namin ang aming sinusunod at pinaglilingkuran. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang aming kaduluduluhan at the end of the day, ang pangalan mo ang siyang mapapapurihan. Kaya po mangyari nawa ang iyong kalooban. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu, and we allow you to speak to us today in a way that we will clearly hear. And so we say that prayer in Jesus' name. Can somebody give the Lord a big hand for that? Alam niyo po, tinatawagan ko yung kapatid ko, yung pamangkin ko po, kasi meron po akong isang pamangkin na ang pangalan niya po Emmanuel Camiling. At siya po'y 2 taon na mula ngayon, graduate siya sa PMA, at siya po ngayon nandito sa Mindanao. Noong pong bago siya, 2nd tinyente siya, sabak agad siya sa gera dito sa Zamboanga siya nakabase. Sabak siya sa gera. No, nung pumuporma na sila, sabi nung kapitan, yung medyo, yung medyo sanay na. No, nakita kasi siya, bagamat sanay siya sa training sa PMA, nangangatog siya. Sabi niya, bata, nangangatog ka yata. Huwag kang duwag. Sinabihan mo siya, huwag kang duwag. Sabi po niya doon sa kanyang superior, alam niyo po, mabait pa eh. Kung alam niyo lang kung ano itong nervyos na dumapo sa akin, siguradong tatakbo kayo. Tama po siya.
Sapagkat pag ikaw ay sinagilahan ng takot, hindi ibig sabihin duwag ka na. Kung ikaw ay dinapuan ng takot, at ikaw ay sinukluban ng takot na yon at nang-iwan ka, yun ang duwag. Tama ho ba yun? Sino ba rito ang taong hindi pa natatakot sa buong buhay niya? Naalala ko po yung anak ko pauwi ako ng bahay, mga alauna na yata yun. No, galing ako sa church, nagbubukas ako ng pinto, hindi ko alam, nandun pala siya sa likod. Pagbukas ko, biglang lumitaw, bulaga! Napatagan ako. Ano ka ba naman? Natakot ako. Taas nga ang kamay ng mga astig. Walang taong hindi marunong matakot. Sa ilang banda at sa ilang pagkakataon, tayo po ay dinadapuan ng takot. Kahit paano. Pag dumating na yung bill ng telepono, ng tubig, ng pangmatrikula, sino hindi matatakot? Yung bang pag tumawag, isang gabi sa iyo, Mrs., wag ho kayong mabibigla kasi po, bakit po? Yung anak po ninyo. Ano nangyari sa anak ko? Wag ho kayong matakot. No, kalma lang, nandito po siya sa ospital. Ano? Kahit sabihin natin tayo Christian, minsan talagang hindi maiwasang tayo po hindi matatakot. No. Pero sabi po ng isang nag-invento ng ating ilaw, it took him about over 1,000 times to invent the light. Tingin ko may case siya, nasasabihin sa atin ito, sabi niya, many of our life's failures are the results of our fears and cowardice. Karuwagan. No. When you fail, it doesn't mean that you are already a failure. But when you fail and then you remain, and you did not get up, then you become a failure. Naalala niyo ba mga kapatid, ng mga panahong bigla tayong nalagay sa isang pwesto na hindi natin alam? At parang yung mga gusto nating gawin ay hindi umaayon sa gusto nating gawin dati, sinasabi natin, mabuti pa nung araw, mabuti pa noon. Nung araw, hindi kami ganyan. Di ba? Yung mga tatay at nanay, pag tayo nadidisappoint sa ating mga anak, sinasabi natin, alam mo, mga anak, hindi kami ganyan nung araw. Pag tayo ay medyo nasukol na at tayo ay naiinis na sa mga gusto nating mangyari, hindi nangyayari, sinasabi natin, mabuti pa nung araw. Ito ang problema ngayon ng Israel. Sapagkat alam nila ang pupuntahan nila, pero ngayon sila'y napasuot sa isang unos ng kanilang pananampalataya at ganun ang pakiramdam nila. Mabuti pa nung araw. Parang dumating na ho ba kayo sa pagkakataong, Lord, hindi ko na alam kung pwede pa kitang pagtiwalaan. Parang, Lord, I feel better trusting myself and what I did in the past. But you knew very well that you can never return. Because that was just for a season. You knew very well that, alam mo na wala ka nang babalikan. Pero ngayon, ikay napapaharap sa ngayon, and I'm saying this to us as we, as Church of God, leads our church. And as God leads us, let us move forward with boldness and not retreat back into the comforts of the past. Sapagkat ang lubang na mahirap, yung nandito tayo sa isang kalagayang, ito na yung hinaharap, pero hindi tayo makahakbang dahil tayo nabihag ng ating kahapon. Nasusundan niyo ba ibig sabihin? Andiyan pa ba kayo? Nabihag ka nung nangyari sa inong nakaraan, kaya parang ang tingin mo ngayon ay parang ikaw na ang pinakakawawang nilalang sa balat ng mundo.
Sapagkat marami po ngayon ay sa pag-aaral ng medisina, na sanhi ng atake sa puso at blood pressure ay takot, tension at stress. Ang dami yung gamot ngayon sa di ba, sa stress. At saka yun yung mga nagmamasahe, yung mga spa, dun ho sa amin, sadyang talagang parang kabuting nagsitubo. Kasi alam nila, no, yung mga spa, yung mga masahe, relaxation, ang dami kasi alam nila, good business ngayon yun. Ang mga tao po, kung may pera rin lang, talagang good customer. No. And malalaking, big amount of money, every year are being spent for tranquilizers. Pambili ng gamot na uubos. But most tension really results in our anxiety and fear. And I would say this, there are some things that create a sense of fear. Parang, ano ba yung mga pinagmumulan ng ating mga takot? Ang ilan po doon yung mga imposibleng yung mga, di ba, extra challenge natin. Ang iba po doon yung overwhelming losses. No. Overwhelming losses. Kasi minadaganan ka na nung nangyari kahapon, at ikaw ay nawalan, at hindi ka na makabangon. O kaya, ikaw yung, katulad ng sinabi ko kanina, ikaw yung nabihag nung nakaraan. O pwedeng natatakot ka bukas. But the word is saying, 2 Timothy 1:7, it says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." The scriptures went on to remind us about the word in Philippians 4:13, "I can do all things through Christ that strengthens me." I can do all things through Christ. No. As we are reminded of these things, I feel God is calling us today to a deeper understanding of some of the things that He wants to accomplish in us and through our lives. Siguro po, gustong bisitahin ni Lord yung 3 C sa ating buhay. At yan po yung ating calling. Ano yan? Yung ating courage at yung ating commitment. Siguro po, habang bubulay-bulayan po natin yan, maganda po sigurong itanong sa ating sarili sa Panginoon, Panginoon, ano ba ang mensahe mo sa akin talaga? Ikalawa, saan mo ba ako gustong pumunta, Panginoon? Humakbang. At ikatlo, siguro maganda ring itanong, ano mang gusto mong gawin ko? And you have your deal with the Lord. But let's talk about the first one, the calling. I believe God has a plan for every person. Ang bawat tao, walang plano ang Diyos sa kanya. Amen ho ba yun? Walang taong hindi mahal ng Diyos. At walang plano ang Diyos sa kanya, kaya yan ay sumilay sa mundong ibabaw, yan man ay anak sa kamalian. Sa pagsilay niya sa mundong ibabaw na ito, may plano ang Diyos sa buhay mo. Kung ikaw man ay medyo hindi pinalad na magkaroon ng mga magulang, nangyayari yon na ang bawat tao ay may plano. And people who don't know God are lost. Say that with me. They are lost. Now, I would say that they are clueless. Ang sino mang tao na wala sa Panginoon, they do not know the plan of salvation. They have no idea about what their lives can be if they will turn it over to God and His plan that He has, God's plan that He has for their life.
Nung araw, hindi natin alam yon. Katunayan po, pag tayo nagsisimba, nadidinig natin sa simbahan, di ba yung secula, seculorum impactum. Nasabi natin, Amen. Di ba parang colorum na, impacto pa. Amen pa rin tayo. Hindi natin alam eh. Nagsisimba naman tayo, pero hindi natin maintindihan ang plano ng Diyos. But you can't know the plan of God until you are born again. Amen? Mahirap maintindihan ang plano ng Diyos kung hindi mo pa siya nakikilala. Kung hindi ka pinapanganak na muli sa Espiritu. Now, we need to look at Mindanao and surrounding areas. A person who doesn't have Christ is lost. They are wandering. Look at every people, anyone, it is what the word is saying. Anyone who doesn't have the Lord, then, the word declares that they are lost. They don't know the plan of God. Now, it's vital to understand this important key. Kailangan nung magandang maintindihan natin na ang Diyos ay may purpose sa bawat buhay na pinapanganak dito sa mundong ibabaw. Deuteronomy 1 verse 21, See, the Lord your God has given you the land. Go up and take possession of it as the Lord, the God of your fathers, told you. Do not be afraid. Do not be discouraged. From here, Moses knew his purpose. Alam niya ang layunin niya, and that is to lead God's children out of Egypt to the promised land. And what else? To take possession of the land. Certainly not the MNLF style. No. To take possession of the land, and God had given them the land, do not be afraid. And what else? It was theirs to possess. Do not be discouraged. Alam niya yung calling niya. Pero ang simulang pagkatawag ay nagsisimula sa unang pagkakilala mo sa Panginoon. Doon namulat ang iyong mata mula sa pagkabulag at mula po doon nalaman mo kung ano ang gusto mong gawin at tatahakin. Do not be discouraged. No. Do not be discouraged. To define discouraged, it comes from the word to take courage, to take away the courage. No, parang sa Tagalog, katatagan yun eh. Discourage, ninakaw ang katatagan. Yun po ang trabaho ng dyablo. Minsan po merong isang legend na kwento na ang dyablo daw ay nagsubasta ng kanyang mga gamit. Nadinig nyo na ho ba yun? At habang yun daw mga namimili ay nagmamasid ng mga paninda ni Taning, nakita po na doon sa isang medyo tago, nakalagay doon, not for sale. At yun po discouragement. So may nagtanong, Taning, bakit ho not for sale yung discouragement nyo? Ay, hindi ko talaga binebenta yan kasi yan ang pinaka gamit na gamit ko. Kasi pag yung discouragement ay naitanim ko sa puso ng bawat tao, lalo na Kristiyano, siguradong magagawa ko na ang gusto kong ibagawa sa Kanya. Kaya po, kung meron mang isang bagay na ginagawa si Satanas sa ating buhay, dinidiscourage ka niya, ibig sabihin, ninanakaw niya ang iyong katatagan. No. Encouragement, di ba? Patatagin, palakasin. Discouragement to take away the courage. And that was Moses' vision, all in one statement.
No, alam niya ang kanyang gagawin, alam niya ang kanyang misyon, at alam niya ang mga bagay na kanyang limitasyon na hindi siya matatakot at hindi siya mawawalan ng katatagan. Now, ang tanong po, what is God telling you to do? Where is God telling you to go? What is God saying to you? What is God saying to you? What does 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says? It says there, no, simply lang, walk by faith and not by sight. No. Walk by faith and not by sight. Sapagkat kung mauunawaan po natin yung pinag-uusapan natin na ito, no, at alam mo ang iyong misyon sa Diyos, pinagagawa niya lugar at no, this comprises what God wants you to be. So that whatever hits you, ano man ang mangyari, it won't stop you. Alam niyo po si Abraham Lincoln, siya po ay actually by profession, siya po ay abogado. At minsan po sa kanyang bahagi ng kanyang buhay, yung kanyang mga kaibigan, naisip nila na parang mas makakabuti dahil po siya po'y dinapuan ng matinding depression. Itinago po nila yung mga matatalim na bagay. Kasi po baka magpatiwakal. Kutsilyo, blade, kahit na anong razor, tinago po nila baka kung anong gawin niya sa kanyang sarili dahil sa dumapo sa kanyang matinding depression. Now, during that time, he wrote, ako na ang pinakamiserabling tao na nabubuhay sa mundong ito. And he said, whether I shall be better, I cannot tell. But, sabi niya, I pity myself because I will not be better. Yun po yung sabi niya. Nung siya po'y dumadaan sa depresyong matindi, sabi niya, hindi na ako gagaling. Baka ikakamatay ko na to. Pero nagkamali siya. Sapagkat na-discover niya at nalaman niya na isa siya sa mga pinakamamahal na pangulo ng Estados Unidos, si Abraham Lincoln. You will never be hindered no matter what hits you, no matter what hinders you, or no matter what is said to you. God has a calling for you, and that calling brings purpose to my life and to your life. Amen. I have a calling from God. And I'm sure and I'm clear of what God wants me to do. I identify myself, and God says it, that I am a pastor. No. That you are a minister of the Lord. And then, let me go to the second one, the commitment. What is commitment? Sabi po ng commitment, ito po ang kanyang definition. It is a decisive moral choice that involves a person in a definite course of action. No, nagdesisyon ka at ito'y ginawa mo. Nobody can ruin your life but you alone. Because who are you today is a sum total of all your decision in life. Hindi mo pwedeng sabihin, napainom na naman ako kasi sila eh. Hindi po. In the first place, pumayag kang uminom. No. Hindi po ako galit. Sino ka ngayon ay suma total ng lahat ng mga desisyong ginawa mo sa buong buhay mo. No. Ako po'y hindi ho talaga, nung ako po'y hindi pinag-aral ng tatay ko, ako po'y nag-take up ng engineering. Nagalit yung tatay ko at sabi niya, hindi kita pag-aaralin kasi gusto niya PMA ako eh.
Kasi gusto niya, ako po'y hindi niya pag-aaralin ng may bayad. Walang bayad kasi PMA, may sweldo pa. At malakas po siya kasi ang tatay ko po'y sundalo din. Pero nung nag-take up ako ng engineering, nagalit siya sa akin. No, at talagang para makapag-aral ako, talagang gapang. Talagang sinikil ako ng tatay ko. Pero hindi niya alam, wala na po siya, na may plano ang Diyos sa aking buhay. Kasi po, kung ako'y naging sundalo, tinatansya ko, palagay ko hindi ako naging pastor eh. Kasi po kung sa edad ko ngayon, at ako po'y nagtuloy, sa kalooban ng tatay ko, palagay ko nasa ano na po ako ngayon eh, nasa general na po yung ranggo ko, based sa dami ng taon ng edad ko ngayon. At 50. Pag ako po'y general ng hukbong sandatahan, hindi na ako magpapastor. Maraming pera doon. Buti na lang, talagang marunong ang Diyos. Alam niya ang tamang dapat tahakin, and so I worked with PLDT. During the course of time, 2003, if I can remember well, I gave up my career. Sabi ko sa boss ko, boss, sabi ko, pwede ho bang mag-file ako ng early retirement? Sabi niya, Kamiling, niloloko mo ba ako? Opo, hindi po. Early retirement, kabata mo pa, early retirement. Anong gagawin mo? Kasi po, medyo maganda na po yung posisyon ko noon. Sabi, hindi pwede. Pag-isipan mo yan, ang hirap maghanap ng trabaho. So anyway, lumabas po ako, pero talagang hindi ako mapakali. Gusto ko lagi ako sa simbahan. Pagdating ko ng Lunes, sabi ko, yung lahat ng ginagawa ko, parang walang count. Pero siyempre, bread and butter ko po yun. Doon ako kumikita. Malaki po yung sweldo doon. Madaming pera. Pero pagdating ng Lunes, gusto ko linggo na. Parang lagi akong ginaganahan. No, tatawagan ako, lumalabas ako, dala ko yung service ko, sabi, Kamiling, asan ka? Bakit po? Asaan ka? Hindi ko masabi, nasa simbahan po. Bumalik ka rito, opo. No, hindi mapakali ako, laging gusto ko ay nandun ako sa church. And then, 2003, when I resigned, and then I came back to my boss, sabi ko sa kanya, boss, sigurado na po ako sa desisyon ko. Grabe ka. Anong dahilan mo? Sabi ko sa kanya, ang dahilang naisip ko lang, I want God to be my employer beginning today. Ha? Ano yun? Papasweldo, ano bang gusto mong gawin? Magpapastor na po ako eh. Grabe. Sabi niya, surrender naman ako sa dahilan mo. No. Kasi po hindi ako pwedeng mag-resign, gawa ng gusto ko masama ako sa early retirement para at least merong di ba, compensation. In-approve niya po yun, kaya kailangan ko yung pabor na yun eh. Para babayaran ko yung bahay namin. Ayokong merong binabayaran pag pastor na ako. Ano? And then, there's no stopping from then on. And there's no regret. Dumadaan ako sa opisina ng mga PLDT. No, merong parang, alam niyo ba yun, yung parang, dati ko yung kasintahan, pero kailangan ko lang mag-asawa. Kaya ngayon ang aking bukasyon, ang siyang aking asawa. At magiging tapat ako sapagkat sigurado ako sa aking tinapakan at pinagdesisyonan, mga kapatid. Kayo ba'y sigurado rin? Palakpakan natin ang Panginoon. Well, that's my story. No? But what is commitment? The children of Israel, they receive a calling from the Lord to occupy the land. But you see, they lack faith and commitment. They failed to remember the God of the impossible, and they relied on their own strength. What am I saying about? Ito po yung sumunod na istorya to continue with. Verse 25, after exploring the land for 40 days, the men returned to Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. They reported to the whole community what they had seen and showed them the fruit they had taken from the land. This was their report to Moses, verse 27, we entered the land,
You sent us to explore, and it is indeed a bountiful country. Parang sinasabi nila, Lord, approve. Ang galing. We knew about what to do. It's clear with us, our mission. No, it is a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Here is the kind of fruit that it produces. Sa laki daw ho, parang 3 bubuhat sa isang buwig Ang ubas sa dami, ang lalaki ng bunga, grabe. 28, ito po masaklap, but the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. We even saw giants there, the descendants of Anak. Patay. No. Ang nakita ho yung mga higante. Talaga naman nung pag nakita mo ang mga malahiganting mga kakaharapin mo pag nagpastor ka, talagang, kundi ka ba naman umurong talaga. Pero pag sigurado ka sa calling mo, kahit anong mangyari, no, alam mo, hindi ka nag-iisa sapagkat ang Diyos ang tumawag sa iyo. Amen. Now, they were operating in the natural. No? Ang naunawa nila yung natural than relying on the supernatural. The children of Israel, they lacked the commitment to walk by faith and not by sight. Ang nakita nila, yung nakikita nila. Sabi nga po, sinasabi lagi yun, when logic ends, then faith must begin. When you don't understand anymore, you look to the front, and you look to the left and to the right, and there's no other way, then you must begin to look up and remember who called you. Minsan meron akong dinalaw na may pasyente, naalala ko lang. At yung pong pasyente, nako, grabe yung payat. Talaga isang bulate na lang hindi pumipirma. Sabi ko, ako po kasi naimbitahan ng miyembro, ang daming nakasaksak. Meron dito, meron doon, meron dito. Saka dito, 2. Talaga hong goodbye na Pinanalangin ko po siya, at nung pinanalangin ko po, wala namang nangyari pa, pero iniwanan ko na siya. Ikalawang araw, pagbalik ko, nagkukuya-kuy doon sa kama. Nagkukuya-kuy, sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, kasi po, kinuwento po nung kapatid yung nangyari, kasi po, kwento mo nga. Siya nagkwento, meron po akong kaibigan. Ngayon po yung kaibigan ko, dumalaw po siya, at sinabi niya po sa akin, sa bulong, sabi niya, pare, mabubuhay ka. No, habang siya po walang galaw, basta mabubuhay ka, isipin mong mabubuhay ka. O sige, ganito, igalaw mo yung daliri mo. Tingnan ko lang, nagalaw? Nagalaw po. Sabi ko na, pare, kaya mo, basta isipin mo, mabubuhay ka. Hindi po Christian yung dumalaw, no? Igalaw mo yung 4 na daliri mo. No? Ginalaw. Galing. Hanggang sa naigalaw. Yung kamay. Nung madaling araw, no, nagulat yung nurse kasi nagaganon siya. No? Inaabot niya yung hose. Tinanggal niya yung mga hose. Sabi niya, ba't mo tinanggal yung hose? Kasi sabi niya, itong mga pesting doktor na to. Sa sobrang sakit ng mga tinuturok nila sa akin, ang lalapot, ang sakit. Papatayin ako nila. Pero kung hindi ko inisip na mabubuhay ako, hindi ako mabubuhay. Oops! Sabi ko, sandali, kasi kung hindi niloob ng Diyos na mabuhay ka, wala ka na rin. Ay, oo nga, no? Yung taas. Ano yung taas? Yung bubong? Minsan, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Pagsamahin mo yung magagawa mo at yung pananampalataya mo at mayroong himalang mangyayari sa iyong buhay. Pero kung hindi mo na maintindihan sa iyong kakayahan, simula mo ng manampalataya. At doon mangyayari ang himala. Alam niyo mga kapatid, naalala ko po nung kami po itinilaga sa National Board, kasama po si Pastor Elvis.
meron pong nag-prophesy sa amin, sabi niya, 2015, ang susunod na National Assembly ng Church of God ay sa Araneta Coliseum. Palakpakan yung mga tao. Kasi po nakita nila, puro bata. No, puro bata po kami. Pastor Elvis po'y bata pa rin. Hindi pa naman katandaan yan. Halos konti lang ang lamang niya sa akin. Natutuwa po sila kasi sa composition ng leadership, Pastor Anthony, no, Pastor Carlito, yung mga regional overseers, Pastor Jeff, no, si Pastor Norbert, puro bata. Sabi niya, ito'y gagawin sa Araneta Coliseum. Yay! Palakpakan. Doon po yung sa Baguio nangyari. Pero alam nyo, hindi yung nangyari yon. Kasi wala pa naman 2015. Naiba ang mangyayari, mga kapatid. Sapagkat ang mangyayari po ay naiba na. Ito na ngayon ang mangyayari ngayon sa SMX tayo. Ibang klase. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Na kung tayo po mga pamilya ay namamasyal naman kahit paano sa buong isang taon, maganda po. Ngayon pa lang, ina-announce na po yan, binigyan na kayo ng mga poster sa mga simbahan. Pag-ipunan natin yan. Maganda ang pamilya ng Church of God sa buong Pilipinas, magkikita-kita tayo doon sapagkat ang higanting natutulog ay buhay na ngayon at humihinga. Hallelujah! We are now on the conquering stage. We are now breathing life to every churches. And I thank, of course, the leadership Mindanao for inviting us here. No, because I would look to myself and I would look and I would say I'm not worthy. But I've seen the worst, but I've seen the best of Church of God. And now, the best is yet to come. No. And the children of Israel, they had a calling, they were committed, but they need the courage. They have the commitment. Kaya lang ang problema po, yung commitment mo, minsan nawawala pag dinali ng takot. Ito pong nangyari, 31. But the other men who had explored the land with him disagreed. We can't go up against them. They are stronger than we are. So they spread this bad report about the land among the Israelites. And the land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. And all the people we saw were huge. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like, ang liliit namin, parang tipaklong na lang kami. We felt like grasshoppers, and that's why they thought too. Now, God had led them out of Egypt and through the desert. They were on the edge of realizing their dream, their calling, but now they lack the courage. Now, as we face the battle, you begin to sense His power. Kapag nilakaran mo at sigurado ka sa calling mo at committed ka sa gagawin mo, dahil alam mo, kilala mo kung sinong tumawag sa iyo at pinaglilingkuran mo, itapak mo ang iyong paa sa pananampalataya. Sapagkat hindi nahati yung dagat hanggat hindi na itapak ni Moses yung kanyang paa sa tubig. At doon nakita nila ang himala sa bayan ng Israel. No. Remember that, Satan, he prowls like a roaring lion, looking for someone to devour, to destroy. But we know his tactic, and we don't have and we don't need to fear him. Ang isa po sa mga kakaibang paraan ni Alexander the Great, because when he was 18, he conquered. He trained for the war, and at 22, he had already conquered some parts of the continents. And at 30, siya po ay successful na. Sa history,
ubod ng tapang. Meron pong mga pagkakataon na kapag po ang mga sundalo po ay nahihintakutan sa dami ng kalaban, ayon po sa salaysay at sa kasaysayan, lalabas po si Alexander mula sa karamihan at bubuksan niya yung kanyang dibdib at ipapakita niya ang mga pilat na marka ng laban at sa likuran. Ay wala. Ibig sabihin, hindi siya umatras sa laban. Kaya pag nakita ng mga tao po yun, magbibigay ng isang battle cry, yung alalay, at sa senyalis ng alalay na yon, magsisigawan ang mga sundalo, at doon po magsisimula ang laban. At ang mga tao na nasa ilalim ng kanyang pangunguna ay nagkakaroon ng sapat na tapang. Mga kapatid, well, I should think that we have the same armor, and that is the armor of God. We have the helmet of salvation. We have the sword of the Spirit. We have the breastplate of righteousness. We have the sandals of peace and the belt of truth buckled around our waist. Meron kang gamit na panglaban. Ngayon, ang napansin ko pala, lahat may gamit. May shield, may espada, may belt, may breastplate, may takipang ulo, merong sandalya sa paa. Pero wala pala sa likod. Puro pasugod pala yun. Kasi po pag ikay umatras, yari ka. Walang takip sa likod. Kaya malalaman nyo ang mga Kristiyanong duwag. Tingnan nyo ang likod, maraming peklat. O tinginan kaya tayo ng likod. Tingnan ko nga po ang mga matatapang na mga kawal ni Kristo na hindi umaatras sa laban. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And lastly, dito po ako magtatapos. Don't forget, ito po yung Hebrews 10 verse 38 to 39. And from there, Hebrews chapter 10, it says there, and my righteous ones will live by faith. But I will take no pleasure in anyone who turns away. But we are not like those who turn away from God to their own destruction. We are the faithful ones whose souls will be saved. Hallelujah. Ngayon pong araw na ito, as we renew our calling, our commitment, our courage, parang, Lord, pwede namang pumirma uli ng kontrata. I'd like to renew my calling to you, Lord. I want to be sure of my calling. And I want to be sure of my commitment to you, Lord. Just give me courage. As we meditate on these things, maybe we may ask ourselves, God, what are you specifically saying to me? Panginoon, can you show me where to go? Can you show me where to go? Lord, can you tell me what do you want me to do? I know that God is in the house. And let's allow the Holy Spirit to speak to us in a way that we clearly hear. Baka meron tayo dito, kapos lang na hindi natin ma-realize kung ano talaga ang calling natin sa Panginoon. O baka yung iba kinakapos lang sa tapang at katatagan. O baka naman yung iba willing namang mag-commit. Kaya lang talaga maybe today, you may be willing to allow yourself to
to commit to what God has already spoken to you? No. Will we allow the Holy Spirit to have His way in us today? And as He have His way on us, siguro mo magandang tanungin natin, meron bang mga blessing na mga blessing na na-miss natin? Hindi dumating dahil po tayo po ay kinapos sa pananampalataya. Baka ho tayo po we are missing out on what God has for us in the ministry. Hindi pa naman huhuli ang lahat, no? Or maybe, Panginoon, baka ang nagiging hadlang ko yung aking unbelief, my doubt, yung aking alinlangan, so that you will do your best in my ministry or in my life. Let us be reminded of what God has said, without faith, it is impossible to please God. For anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Maybe today, kanina po, hindi na tayo nag-altar call kapos na sa oras. Ngayong araw na ito, huling araw na naman natin, mahalaga po yung calling mo. Sapagkat it will make or break you. You may be the right person on the wrong place, that will be regression. Or you may be the wrong person on the right place, that will be calamity. Be sure that you are the right person on the right place. Because, Lord, I know my calling. I know what you want me to do. I know where you want me to go, Lord. And I'm committed to that. And because I know what I'm doing, it's my confidence that whatever I ask, that is according to your will, you hear me. You hear me today. And if I know what I ask of you, then I will have what I ask of you today. Give me courage, Lord. Bigyan mo ako ng sapat na katatagan, Panginoon. Ayokong umatras. Sapagkat ang aking commitment sa iyo walang atrasan. Maybe as they sing this song, as we sing this song, let us all rise. Let's sing this song once more. A song of commitment and recommitment and renewal unto God. And let's just praise God through this.